May bago pala tayong istante para sa aquarium ng flower horn natin mga par. Matibay ito kasi bakal to. Dumating na nga yung parcel natin mga par. In-order nating istante para sa aquarium natin sa flower horn. May nakapagsabi kasi sa atin mga par na hindi daw matibay yung istante na ginamit ko kasi plastic daw. Katagalan daw nung bibigay daw yun dahil mabigat nga yung aquarium lalo na pag may tubig na tapos pinuno mo yung aquarium sobrang bigat mga par. Kaya naghanap agad ako sa Shopee mga par ng istante na pwede sa aquarium natin. Kaya alam napansin ko dito mga par meron siyang tama, meron na siyang UP mga par. O ayan o, nakikita niyo ba mga par? Siguro sa pagkakadeliver na to eh. Tapos dito pa mga par sa gilid meron din siyang tama, ang laki ng UP niya dito. Mahirap na sigurong ayusin to mga par. Sa loob makikita pa natin yung ibang kasama niya mga par. Meron mga tornilyo tsaka yung panggilid, pampatibay ito mga par para hindi gumalaw-galaw tsaka bumigay. Nandito na rin yung 4 na baka na magiging paa niya mga par. Kaya wala nang patumpit-tumpit pa mga par. Buuin na agad natin mga par. Madali lang siyang i-assemble kasi bolt and nuts lang yung gagamitin mong pangsikip sa mga bakal mga par. Pero hindi ko muna agad siya sinikipan. Tsaka ko na siya sisikipan kapag nabuo ko na siya lahat mga par. Pagkatapos ko nga maikabit yung unang layer mga par, sinunod ko na agad itong huling layer para hindi na siya magalaw at madali nang i-assemble mga par. Tsaka ko nilagay itong nasa gitna para matansya ko yung distansya bawat layer. At nang mabuo ko na nga siya, tsaka ko sinikipan yung mga tornilyo niya isa-isa mga par para maging matibay na nga siya tsaka para hindi na siya maalog at gumalaw-galaw. Ay, ang tibay niya mga puro tibay mga par. Kinabukasan, binawasan ko na nga yung tubig ng aquarium natin mga par kasi ginabi na tayo sa pag-assemble ng bagong estante natin eh. Tinanggal ko na nga yung plastic na estante at pinalit ko na nga itong bakal kasi nga meron na kapagsabi sa atin na hindi nga daw matibay yun. Bibigay daw yun katagalan mga par. Sinunod ko na nga yung paglagay nitong aquarium mga par, medyo nahihirapan ako dito kasi nakaharang tumahagdanan tapos medyo masikip dito sa banda rito eh. Kaya lang dito lang merong space na pwedeng maglagay ng aquarium at mukhang babagay siya. Kasi wala nga nakalagay dito sa ilalim ng hagdanan mga par. At dito nilagyan mo na nga siya ng unti-unti ng tubig mga par. Stop water pala itong ginamit ko kasi nga daw may nakapagsabi sa atin na baka ma-water shock daw yung isda natin at baka mamatay pa mga par. Tapos sinetap ko muna tong oxygen niya tsaka yung filter niya mga par. Hindi ko muna pinuno ng tubig. Kasi nga baka mabigla yung isda natin makalimutan huminga tsaka malunod siya mga par. Nilagyan ko nga din ng asin dahil meron na akong napanood na asin ng butaw. Maganda daw yung sa flower horn at antibacterial daw. Hindi kakapitan ng sakit sa balat yung isda natin mga par. Mga ilang oras yung nakalipas, dinagdagan ko na nga ulit ng tubig yung aquarium natin. Dahil gumalmal na nga yung tubig tsaka yung isda natin, mga par, masaya na siya ulit. Nilagyan ko nga din ng takip yung naglalabas ng bubbles kasi nakaka-stress lang daw sa isda natin yan. Maraming salamat sa panonood.